pagka-render ng decision, file an executory, ang sinasabi ko sa iyo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisite. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot Opo. ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file, ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga Opo. ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo kung ano yung COE? Yes po, COA Order of O, Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, ang Ilang araw? 15 days po. O, mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa Yan ang problema pinabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya, yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, Before you answer that, Kowa, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po ikaw nga background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali na. akong detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Chairman. Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingilam sa infrastructure projects no, na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect ay lumabas, so wala naman pong kwan yun eh. Wala naman pong effect. So, yun lang po, Mr. Chair. Kaya nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olivar dati? Kilala ko lang po. No, sa Mr. Chair. ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuha dyan except doon po sa dati na kami po kasi usually pagka po panahon ng budget nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yun po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects. Hindi po kami nakakausap ko po siya sa mga No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon. yes po, pero Okay. In other words, this is not hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding
matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes, Okay. Now, anong pagkaintindi mo dito sa boss, 15 yan? Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo, no, na yan ang gawi. Diba? So, kung you dealt with him before, at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na, no? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi ng sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, Yes, exactly. Kaya nga. So, in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of, the Executive Secretary. Oh, which dinedeny ngayon ng Executive Secretary, no? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya. Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Okay, Secretary. okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. Tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi man bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So, sino ang kinausap ni Trike sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po pagkaroon po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po. Inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list. Yun po. Ilang araw? Ilang araw na po. And then, nung sinabit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga din po, baka po months din, o isang buwan, ganun. Isang buwan. Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Ito po. Dahil, hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba? Mayroon bang nag-influensya sa DBM? Mayroon bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olayvar para magpaliwanag. Tapos diniliver sa Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron po pagkakataon na ganun. Ikaw mismo. Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Village? Chair. Doon po sa sa parking lang po doon. Dun sa okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganon. Siyempre, 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 280, 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 million. No? Okay. Cash.
Cash po. Laging cash, yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing, but with Bryce, nabanggit mo, Bryce, pagkatapos ng flood controls, ang malaking porsyento rin ng mga proyekto ay farm-to-market roads, tama? Farm-to-market roads. Hindi po, Your Honor. Wala po akong binanggit na farm-to-market roads. Sabi mo, farm-to-market roads constitute the next largest item dahil sa laki ng mga proyektong ito, di ba? Street lights po yung nabanggit. Street lights, Opo, hindi Your Honor. farm-to-market roads. So walang, kasi merong allocations, repair, rehab, and construction of farm-to-market roads. Familiar ka sa farm-to-market roads? Yes, eh. familiar po ako sa farm-to-market roads. So halimbawa, noong 2024, 2 billion ang farm-to-market roads sa Region 3. Meron ba kayong hinawakang mga farm-to-market roads apart from flood control projects? Meron po, Your Honor. So, doon din ba merong lagayan at bigayan? Meron po, Your Honor. Ayun na nga eh. So, 2025, this year, 4 billion ang farm-to-market roads. Tama? Magkano sa inyong district ang farm-to-market road noong 2025? Would you remember? Wala po akong hawak na record ngayon, Your Honor. Pasensya na po. Okay. Pero yung mga proyektong ito, meron ka ring record nito, inventory? Meron po, Your Honor. So, paano ang sistema ng lagayan doon? Ganon din. May proponent, Yes po, Your Honor. Meron po lahat. Meron po obligasyon. okay, kasi ino-audit ngayon ng Department of Agriculture ang farm-to-market roads. Engineer Alcantara, do you confirm na malaki ang nalaan na proyektong farm-to-market roads din? Your Honor, wala po kung basehan ngayon, no? Pero ang pagkakalam ko po, yung po kasing pondo ng farm-to-market road, kung sinasabi po natin 2 billion, 4 billion, is distributed nationwide po yan eh. Siguro kung magkaroon po man lang kami sa amin, siguro po per district, 2 o 3 the most po siguro. Yun lang po ang pagkakatanda ko, Your Honor. 2 piraso na minsan po Hindi, dalawa. May repair and rehab at merong construction. Di ba? Yung repair and rehab, malaki rin yun. Construction lang po ang pagkakatanda ko na basta po kasi farm-to-market road bago po yung from daan ng bukid na lupa kukonkretohin po. Yes, yes. Yun po. Pero yung rehabilitation wala po akong ma-recall, wala po akong hawak Your Honor na data, pero yung construction very sure po ako doon, Your Honor. Siguro kung maaaring isumite ni Bryce yung sinasabi mong mga hinawakan mong at may inventory ka ng farm-to-market road sa inyong distrito sa Bulacan. Sige po, Your Honor. At sino ang mga proponent tulad nung pagbigay nyo nga nung flood control ng mga datos? Okay po, Your Honor. Okay. Sige po. Well, my time is up. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. maraming Chair. salamat. Senator Pangilinan. Go ahead, Senator De La Rosa. Bago magkalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na coveran ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines. Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines.
Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines? kaso pagbunot ko, pilitin ko sa bulan na bunot ko, kaya PC ako. Number 20. Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Oli Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA protective custody. Yes, Your Honor. Kaya mo malinaw sarili tayo. ko, Your Honor. Okay. Well, with Mr. that, Chairman, go ahead. with the, siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody, the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, I hereby suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule.